Yung isang I have to answer dun sa dun sa isa sa mga vlogger na nag-harp on kasi sila na ako dinis-own ng klase, PMA class 83. Okay, may mga points ako. Sabi sa inyo, Bok Sabi sa inyo this will be taken out of context And now I have to explain, I have to explain myself, my side. Hindi yung side ninyo. Okay. Kamusta yung klase? Ayan, yung Viber group, nagkakakwentuhan. May mga pro at may mga hindi ayon dun sa mga sinasabi mo. Request, ang parang consensus, lalo na yung mga class officer, may class officer kami lagi, is magkaroon ka ng disclaimer. Tinanong ba yung views ng klase? Hindi. Ako yung nagsasalita. Ako yung opinion ko yung sinasabi ko. Bakit ko kayo idadawit? Bakit ko kayo idadawit? Hindi ako yung naghahanap ng damayan niyo ko, samahan niyo. Hindi ako ganun. At sa akin, when I speak out, I speak from my heart kung ano yung pananaw ko, kung ano yung laman ng utak ko, ano yung konsensya ko, at kung alin sa tingin ko yung tama. Akin. Kaya, Mista, pagka sinabi ko kasing disclaimer, naintindihan ko where you are taking off from. Gusto natin, wag madama yung mga mista natin ngayon na nagtatrabaho pa sa gobyerno. Nagsasalita ako, nandoon pa sila, baka malasin. Pero, teka. Bakit natin pangungunahan? Bakit din nyo pangungunahan yung mga mista doon? Di may pananaw din sila. May sarili din silang pananaw. Bakit magsasalita yung klase para sagipin yung pananaw na isang tao tapos wala kayong pakialam sa pananaw ko? Parang bias naman yun. Pagka sinabi nyo, ang sinabi kong disclaimer ng PMA class of 1983, ang sinasabi ko tungkol sa droga ng presidente, question mark. Totoo ba yun o hindi? Because we cannot go on with the country and our leader has a hanging question na hindi pa sinasagot hanggang ngayon. Hindi pa sinasagot kung siya ay talaga nagte-take o hindi. A simple, hindi totoo yan. O magpapadrag test ako is a good answer. And because nakakatakot isaalang-alang ang future ng bansa natin sa isang leader na may question mark sa drug use. Malinaw yung posisyon ko. Number 2 posisyon ko, resolution number 10. Hanggang ngayon, wala pa rin sagot yung Senado at saka yung Congress. Ang dami ng mga statement na nadinig. Pero hanggang ngayon, wala sagot yun. Yun, resolution number 10. Ngayon, dinagdagan pa ng Chacha. Bubruskuhin yung changes ng Chacha. So, gagawing isa na lang ang botohan. Technicality sa Constitution, nakasa doon 3/4 of the members of Congress. So, gusto nila isahin, hindi yung separate yung Congress, separate yung lower house from the Senate. Na okay lang sa akin if the whole class will disown me. Because wala na ako doon, pare. Tapos na ako sa class na natin. Kumbaga sa ito is a fight between good and evil. If you do not know between good and evil, good luck. Good luck. Matatapos na yung mundo. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano yung tama at mali. Gray line. Meron na mga P-mayor na naninira sa akin. Meron na. Imagine how corrupt this government is. Na you can corrupt people. Okay lang kung opinion ninyo. Pero yung to the point na bibirahin yung pamilya ko, bibirahin yung pagkatao ko, na kung ano-ano pa, just to gain support, no? Ang dito, issue ng pinag-uusapan natin. PMA can disown me. PMA class 83 can disown me. But that will not change the issue at hand. Daming issues. If I make a disclaimer, parang sinasabi ko na iba kayo sa pananaw ng tao. Iba yung pananaw ninyo. Hindi malapit yung taong bayan sa puso ninyo. Ang pangit.
Nag-serve tayo, pinaaral tayo ng taong bayan, nag-serve tayo, kayo, kinumpleto niyo, ako hindi. Hanggang ngayon, tumatanggap kayo ng pensyon. Ako, wala. Pero yung tumatanggap kayo ng pensyon, galing sa taong bayan, that in itself should, kumbaga sa tell you, kanino ba kayo? Kaya nga sinasabi na, gusto ko na rin sabihin to, loyalty pledge, para doon sa mga mista ko nagtatrabaho. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At matutunghayan po natin ngayon si retired Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers. So dito po sa tagpong ito ay ihahayag niya ang kanyang mga damdamin patungkol dito sa tinatawag na disclaimer at disown. Ito po ay patungkol sa kanyang mga batchmate or kanyang mga kaklase sa PMA at kabuuan ng PMA ng Philippine Military Academy. So, inihayag niya dito ang kanyang damdamin kung bakit kailangan mag-disclaimer siya at napunta na sa disown. Yun po. At siya na magpapaliwanag guys. At bibigyan natin ng along the way ng kanyang video, susundot-sundot tayo ng ating analysis. So, ito na po siya guys. At bago po tayo magsapol ay nagpapasalamat po ako sa ating mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. At gusto ko na rin sambitin sa inyo na ito po si Sir Dado ng Pinoy Survivors. At pwede nyong pasyalan guys, inulit ko. Pwede nyong puntahan yung kanyang YouTube channel at matutunghayan nyo doon kung sino si Captain Clemente Enrique. Ang buhay niya simula nung siya ay mag-PMA hanggang sa magretiro siya. At kasama na rin doon yung kanya mga pakikilaban doon sa mga rebelding grupo. So, ito po. Tunghayan na po natin guys. At medyo mahaba na yung aking explanation. Siya na po ang maglalahad at magpapaliwanag patungkol dito sa disclaimer at disown. Ito na po siya guys. This channel is supposed to be a story of my life and then may interaction portion. Yung interaction portion ngayon yung brought me out na nagsasalita na ngayon speaker na ng taong bayan. Speaker ng taong bayan. Tapos meron pa dyan na sasabi, tumakbo ko ng eleksyon. Ayoko. Sama ng nyo galit kayo sa akin. Papatakbuhin nyo ako. Laki-laki ng problema ng Pilipinas. Tama. No? Makanas na lang, patakbuhin nyo. Okay, si Metran. Okay, so ako mag-iingay lang hanggang pwede mag-ingay. Pero we have good leaders. Ang problem yung sistema natin, kasi yung sistema natin, yung it discourages people who are very competent and qualified to be in government position. Right there at the helm. From President, Vice President, Senator, Congressman, Mayor, Governor. Na they're so much qualified compared to all these people that we are voting. Pero, the system is not friendly. Kasi may money ka, may pera ka, may pangalan ka. Ano naman iaano ng isang Tamukyo? Apelido mo, Tamukyo. Sino boboto ng Tamukyo? Wala. So, ganun ba? Kaya the system is not Dapat din yung COMELEC, tanggap ng application, tapos ang COMELEC na lang ang gagastos, hindi na yung mga kandidato. Parang common budget, may budget ang COMELEC for every election, and then siya yung mag-advertise, siya yung mag-interview, yung ganun ba? Pero ang dami, no? Pero the more na candidates,
the better for the Philippines. So, mas maraming choices. Yung limit natin yung mga nakaupo sa pwesto dahil sa sikat na pamilyang politiko, sikat na artista, sikat na kriminal. Sikat na, hindi naman kriminal, yung coup-platter, yung ganun ba, destabilizer, di ba? Yung somebody who made a name for himself, nakita ng Pilipino, yan na, boboto na. Kaya nga, and then yung Filipino voter still has a long way to go para mag-mature, no? Pero we are getting there, nagmamature na. Okay, so, bayaan nyo yung mga may gusto, yun ang tumakbo. Yun yung hikayatin ninyo, huwag nyo ko hikayatin. Okay, so maraming salamat sa pagpanood ninyo. Thank you. Basta yung Pinoy Survivor video 1 hanggang etc. Hanggang ano lang yata yun, 300 ba? 200 something. 1 to 110 talaga yung military life. Nagsimula sa kadete yun. Tapos you will kind of know me better, no? Lalo na yung mga troll at saka yung mga bayaran na mga vlogger. Mas maganda, research muna. Salita eh. Merong isang I have to answer dun sa isa sa mga vlogger, no, na nag-harp on kasi sila na ako dinis-own ng klase, PMA Class 83. Yan, okay, may mga points ako. Sabi sa inyo, Bok Sabi sa inyo this will be taken out of context And now I have to explain, no? I have to explain myself, my side. Hindi yung side ninyo. Okay. So you can go out there sa kung kaninong media and explain yourselves. Nabi na Okay. Ito yung backstory na dapat mikli lang. Backstory. Sometime December 21, may kinausap ako ng classmate. Bok, kamusta yung klase? Ayan, yung Viber group, nagkakakwentuhan. May mga pro at may mga hindi ayon dun sa mga sinasabi mo. Ayan. Doon pa lang, sa statement na yon, may mga pro at merong mga hindi sang-ayon. So, ang request, ang parang consensus, lalo na yung mga class officer, may class officer kami lagi, is magkaroon ka ng disclaimer. Ako, magsabi ng disclaimer. My views are not necessarily the views of PMA Class 1983 or any of its individual members. Yun dapat, disclaimer. Matuloy na ako mag-isip. Yun ang nature ko. Sorry yun ang akin Matuloy na ako mag-isip. Tumalong kagad yung utak ko. Biglang, tas balik ulit ako. Pero if I make a disclaimer, it will be bad. It will be bad for the class. Yun yung sagot ko. It will be bad for the class. Magdi-disclaimer ako. Sasabihin ko, yung views ko does not necessarily mean yun yung views ng buong klase at saka ng individual members. Question mark. Tinanong ba yung views ng klase? Hindi. Ako yung nagsasalita. Ako yung opinion ko yung sinasabi ko. Bakit ko kayo idadawit? Hindi ako yung naghahanap ng damayin niyo ko, samahan niyo. Hindi ako ganun. At sa akin, when I speak out, I speak from my heart kung ano yung pananaw ko, kung ano yung laman ng utak ko, ano yung konsensya ko, at kung alin sa tingin ko yung tama. Yung sa akin. Kaya, basta. Pagka sinabi ko kasing disclaimer, naintindihan ko where you are taking off from. Gusto natin, huwag madama yung mga mista natin ngayon na nagtatrabaho pa sa gobyerno. Nagsasalita ako, nandun pa sila. Analisa natin, guys. So, yung disclaimer ngang yun, kagaya ko, halimbawa, magkano kami, batch year kami nito Siya, batch 1983 ng PMA. Ako naman,
batch 83 ng John Forward High School. 'Di ba? So, magka-batch year kami nito eh. So, graduate nga ako ng John Forward High School. So, ganito yun eh. Halimbawa ako, lumabas ako at nagngangawa ako dyan. Kasi merong isa akong kandidatong napupusuan. Siyempre, let's say for example, ipinost ko sa Facebook at nagngangawa ako sa Facebook. Ito yung boto natin, gano'n, ganire. Siyempre, yung iba nun, sasangayon. Yung iba nun, hindi sasangayon kasi may mga sarili-sarili silang kandidato rin. Let's say for example, eleksyon. Tapos, makikialam ba yung mga direktor namin sa aming eskwelahan? Hindi. Imposible yun. Makikialam ba yung aking mga kaklase? Siyempre, yung mga kaklase ko at mga batchmate ko dun sa John Forward High School, sasabihin lang ay, hindi ako dyan sa, sa yung kinakampanyang kandidato. Dito kami, ganun. So, meron kaming, kumbaga, meron kaming, kumbaga, tawag doon, yung healthy criticism sa bawat isa. Healthy criticism, kasi ito yung pananaw ko, yun yung pananaw niya. Yung iba naman, yung pananaw nila, umuugma doon sa pananaw ko na ito yung aming kandidato. Pero yung kung sasabihin, makikialam pa yung, limbawa, may-ari ng eskwelahan or may-ari ng, or ang direktor ng eskwelahan namin, hindi makikialam yun. Hindi makikialam. Ngayon, nagtataka lang ako kung bakit dito nga sa kanyang batch, inaano siya mag-disclaimer. Sa eskwelahan namin, walang ganun. Kahit sa ibang eskwelahan, come to think of it guys, halimbawa doon sa eskwelahan nyo, meron kayong sariling pananaw nyo at meron kayong sariling paniniwala, pakikialaman ba kayo ng eskwelahan nyo? Pakikialaman ba kayo ng principal nyo? Pananaw mo yan, bahala ka dyan. Yun ang sinasabi rito. Pero ito nga, yung huling pananalita niya, medyo nakita na ang dahilan kung bakit kailangan nilang i-disown. Wala pa sa disown eh. Nasa disclaimer pa lang. Pero mamaya, ipapaliwanag niya yung disown. So, yun guys. Ganun lang kasimple yun. Nagtataka ko kung anong dahilan. Bakit kailangan magkaroon ng disclaimer? Yung huling banggit niya, parang naapektuhan daw yung mga nanunungkulan. Baka raw madamay. Ewan ko. Nakakaano po. Ba't napakikialaman si itong ating magiting na si Kadado? Tungkol doon sa i-express niya yung kanyang pananaw, i-express niya yung freedom of expression, freedom of freedom of speech. Hindi nila dapat pinakikialaman yun. So, kagaya sa batch namin, di ba? Batch namin sa high school, meron din kaming Viber group. Nag-uusap din kami. Pero hindi siya makikialam doon sa mga pananaw ko. At hindi rin ako makikialam sa mga pananaw nila. Pwede kami mag-healthy criticism sa bawat isa. Pero at the end, yung sarili-sarili namin pananaw, ang mananaig doon. Di po ba? So, tuloy po natin kung ano pa yung dahilan kung bakit iniingganyo itong ating magiting na si Kadado na magkaroon ng disclaimer. Pero at the end, meron pa ako narinig ditong disown ng PMA. So, ituloy po natin. Nabigyan ko lang ng konting analysis. Baka malasin. Pero, teka. Bakit natin pangungunahan? Bakit hindi nyo pangungunahan yung mga mista doon? Di may pananaw din sila. Yun. May sarili din silang pananaw. Tama. Bakit magsasalita yung klase para sagipin yung pananaw ng isang tao tapos wala kayong pakialam sa pananaw ko? Parang bias naman yun. Samantalang ako, ang iniisip ko, pag sinabi kong disclaimer ng PMA Class of 1983, ang sinasabi ko, tungkol sa droga ng presidente, question mark, totoo ba yun o hindi? Because we cannot go on with the country and our leader has a hanging question na hindi pa sinasagot hanggang ngayon. Hindi pa sinasagot kung siya ay talaga nagtitake o hindi. A simple, hindi totoo yan. O magpapadrug test ako, is a good answer and acceptable to the Filipino people. Pero wala hanggang yun Kaya nga iniisip, parang totoo yung parang totoo yung claim.
totoo yung chismis, yung marites, totoo, whatever it is. Pero it has come to the point now, today, ano ba pecha ngayon? January 13. 13 ba? 15. It has come to a point na whether totoo yung video or hindi, nakakatakot kung we will proceed until 2028 na there is a question mark dun sa presidente natin kung user ba siya o hindi. May kapartner ba siya, katandem ba siya ng mga drug lord o hindi. Because nakakatakot isaalang-alang ang future ng bansa natin sa isang leader na may question mark sa drug use. Malinaw yung posisyon ko. Number 2 posisyon ko, resolution number 10. Hanggang ngayon, wala pa rin sagot yung Senado at saka yung Congress. Ang dami ng mga statement na nadinig. Yun. Pero hanggang ngayon, wala sagot yun. Mali yung resolution number 10. Hindi, tama yung resolution number 10. Tanga yan si Enrique. Gago yan. Tanga, bobo. Pati yan si Sas. Tanga yan, bobo. Yung mga nagsasabi tungkol sa resolution number 10, tumahimik kayo. Hindi kayo marunong. Ito, tama yan. O, kita niyo yung COA. Sinasabi, tama yan. Ang tinatanong ng taong bayan, ba't ka magli-liquidate ng certification mo walang resibo? Ang gusto ng taong bayan, pera naman ng taong bayan yan eh. Ba't hindi ba pwedeng mag-liquidate with receipt? Yun lang yun. Pero bakit salag-salag kayong ganyan? Ibig sabihin, may nakikinabang. And once na merong ganon na open-ended, pwede kang may nag-clear, may nag-liquidate na may resibo. Merong nag-clear, may nag-liquidate, walang resibo. So, open yung sistema na sinusunod ngayon, open for corruption. Ano ba yung 2 milyon? Ang dali nun, 5 milyon, ang daling kumita dyan. O, di ba? So, issue yun, resolution number 10. Ngayon, dinagdagan pa ng Chacha. Buburos ko yan yung changes ng Chacha. So, gagawin isa na lang ang botohan. Technicality sa Constitution, nakasa doon 3/4 of the members of Congress. So, gusto nila isahin, hindi yung separate yung Congress, separate yung lower house from the Senate. So, kung ito, 24, magbotohan kayo, 3/4. Kung ito, Congress 316, magbotohan kayo, 3/4. So, magkakaroon ng may check and balance. Kahit ito lumusot dito sa Congress, bumoto sila ng 3/4, pagdating dito, pwedeng harangin ng Senado. Kahit 24 lang yan, 3/4 ang sabi, hindi tama yan. Yun yung check and balance. Bakit? Mahalaga yun. Kasi yung konstitusyon natin, yung senador natin, binoto ng minimum, let's say, 12 million, 15 million na katao. 15 million voters, yung pinakakulelat, yung 12. Every 3 years, we vote 12 senators. Pinakakulelat, 15, 17 million votes. Pinakamataas, last ano yata is 24, 27 million, Robin Padilla. So, yung boto niyan, milyones, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Umabot pa ng 12 hanggang 15, 15 million votes. Sa dami nga ng botante, 17 na nga eh. 17 to 27 million votes. Samantalang ang Kongreso, 200,000, walang kalaban. Kasi ang isang distrito, ilan ba yung katao? 200,000 voters, 250,000 voters, thereabouts. Tapos nung kumikalabang kayo, mahati yun. 60,000, 70,000, congressman ka na. Kasi nahati yung boto. Pagka-party list... Komento natin ng konti. Sa inyo, sipin nyo, parang ang powerful ngayon, ang Kongreso. Ito po ay sarili kong analisa. Ang Kongreso, imagine niyo yun, ang boto nga lang yan, halimbawa, dito sa distrito namin, ang populasyon namin dito, kasama yung mga bata, kasama yung mga babies, lahat. Ayon sa aming statistics dito, nasa 150,000 lang kami. Sa distrito namin, 150,000 na populasyon. So, sabihin mo na, botante ron nasa, halimbawa, mga nasa 100,000, 50 hindi So, sa 100,000, pagka dalawa yung kandidato na pagka-kongresista,
maghahati pa yon. Let's say, for example, yung mananalo, 70,000 votes. Yung natalo ay 30,000 votes. Paano kung nagtatlo pa yung kandidato? So, hati-hati na sila. Meron dyan, sabihin na natin yung mananalo is 50,000. Tapos yung dalawang matatalo ay maghahati ng 30,000, 20,000. So, ganun lang guys. Nagkakahati-hati. So, all in all, sa aming distrito, ang pinakamalaking boto lang na nangyayari kagaya nung nakaraan, 50,000 votes. 50,000 nakataong botante. I-compare mo dun sa mga senador na national yan. Simula Luzon, Visaya hanggang Mindanao. Yan ang boto nila. Yung kongresista namin hanggang dito lang yan sa aming distrito. Na 50,000 lang yung pinanalo niya. Compare mo sa mga senador, milyon-milyon. Milyon-milyon po. Ipapaliwanag din po ng ating magiting na si Kai King. Kai King kasi tawag ko sa kanya eh. So, pero siya si Sir Dado. So, yun guys. Imaginein mo, mas powerful pa ngayon ang Kongreso sa nakikita ko kesa doon sa Senado. Ang Senado, tahimik lang. Ewan ko. Ano sila, parang sundalo lang na tahimik, tapos nakatingin lang sa bawat nangyayari. Pero may balita naman na action na sila ngayong Enero. So, tingnan natin. Yun lang po, yun sinasabi ni Sir Iking na ganito, si Sir Dado. So, eto na po guys, ituloy natin. At nakomentuhan ko lang ng konti kasi nga yung boto-boto na yan, kung sino pa yung kukunti ang boto, siya pa yung may powerful. Ang mandato nila para sa distrito lang nila. Ang mandato ng mga senador buong Pilipinas. At siya rin sasabihin ni Sir Dado. Ito po, si Sir Iking. Saan na yan? Malabo mata ni Lolo. Hindi namin kilala yung kandidato, pero party list ang kilala. Yun yung sinuportahan. Ayun ang mag-iat yung party list. Kung 3 slot ang nakuha niya, 3 yun. Hindi mo alam kung sino. So, ito pa, issue pa rin yan eh. Dali lang guys. Issue pa rin yan, Sir Iking, na may party list. Bakit may party list pa? May party list pa nakakagulo lang. Para saan yung party list? Meron na nga tayong kongresista na mangangalaga sa bawat distrito. At meron na rin tayong senador na pwede rin nating hingan ng tulong kung sakasakali. Ang party list, para saan po? Yun nga po, paano nagawa itong party list? Ito po guys, yung party list na yan ay nabuo nung panahon ni dating Presidente Cory Aquino, na alam naman natin naging presidente siya dahil sa people power, na sinabi na siya inadaya, dapat siya nanalo, tapos naiupo siya bilang presidente dahil sa people power. Kasi ang lumabas na nanalo doon ang ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., yung pong matandang senior, yung ama nitong ating sitting president ngayon. Yung po ang lumabas na nanalo noong panahon na yun. Hindi sumang-ayon yung ibang tao, ewan natin kung ilang populasyon yun, at nag-people power, at inuupo nga itong si dating Pangulong Corazon Aquino, na asawa ni Benigno Aquino. Yun po. Yung ang sinasabi rito, yun nga, doon po nagsimula yung constitution natin, binago ang constitution. Ngayon, ibabaguhin ang Kongreso uli dahil hindi raw akma sa hinaharap. Oo, tama lang na baguhin ang constitution. Pero guys, hindi po panahon. Noon sana nung kasi ngayon babaguhin ang constitution. Ito po yung sarili kong analisa. Ngayon, kung ngayon babaguhin ang Constitution, marami pa po kasing marami pa pong question ang Kongreso natin ngayon at ang Senado natin. Marami tayong tinatanong sa kanila na hindi pa rin nasasagot. At yun din ang ini-highlights na ating magiting na si Sir Iking. Ituloy po natin guys. Baka mamaya ako na mag-vlog, ako na magpaliwanag lahat siya yung author nito. Ituloy po natin, Sir Iking, ito na po. Ay, malabo man to talaga. Sa may boto noon, 316 versus 24, ay mali. Kasi ma-overwhelm yung 24 na national yung representation. Itong Congress, district ang representation. Something's wrong dun sa argument na yon, na pagsamahin yung boto.
kung titignan mo yung spirito ng Constitution, hindi ako lawyer. Pero para sa akin, isang layman, isang citizen of the Republic, kung isipin ko, yung kapakanan ng bansa natin, ay dapat iwalay yung boto niyan. Kasi ito, ang concern niya is yung distrito niya. Pwede niya ipaglaban yung distrito niya. Kung Davao. Kung Masbate. Paglaban mo. Kasi yung 200,000 to 250,000 na constituents mo, gawin na natin 300,000, o marami, hindi pa nahati. So, ipaglalaban mo yung interest na yun, mga tao, not necessarily representing yung buong Pilipinas. Oy, parang disclaimer din. Yung opinion ng mga tao dito sa distrito na to does not necessarily mean yung opinion ng national. Swerte na lang kung pare-pares kayo sa national. Now, yung Senate, ang concern ng senador is national. Ang inisip niyan, hindi lang isang distrito, hindi lang 2 distrito, national. So, kung ang impact ng papalitan ng batas, will it favor the whole country in terms of economics, o agriculture, o in terms of investments, etc., yun ang pananaw ng senator. Kahit kulang sa ulo, alam niya yung trabaho niya. Each senator knows that, na ang representante mo ay national, yung kapasidad mo. Such that pwede ka magsakripisyo na, kunyari, miminahin ng isang lugar. Miminahin, kunyari, yung Bataan. Kawawa naman yung Bataan, kaya nga yung congressman from Bataan, example lang to, nagrereklamo. Kaya congressman from Cordillera, yung kanyang sinasakupan, ayaw nilang galawin para maging watershed. Kinakailangan magkaroon ng watershed. Kasi yung on a national, o mas nakakarami, okay, power grid, no? Gawa ng mega na mga power, Kaya may ganon. May tao, 24 lang yan na tumitingin sa kapakanan ng buong Pilipinas. Kaya nga sa Senado, yun nga yung mga stepping stone para sa presidente ng Pilipinas kasi national yung pananaw. Yung congressman, ang pananaw, dito lang sa pero sa kanyang distrito, pero ang training ground yan para for higher responsibility. Kaya mali yung argumento, kagad pagsamahin yung boto ng 2 to make up the 3/4 vote. Because easily yung 24 na senador who are representing the national interest of the Filipino people, all 118 na ngayon, 118 million Filipinos can be easily swallowed up by 316 congressmen in a vote who are only representing their district. So, yun yung mga issues sa akin. Now, balik tayo. Kaya, Mista, kung ako gagawa ko ng disclaimer, hindi tama. Kasi pagka tinanong, o pagka pinuna, magdi-disclaimer yung klase na intention ay protektahan yung ating mga classmates sa gobyerno pa ngayon. Pinaka is Secretary Anyo, National Security Council. He can always make a statement. Siya yung mag-disclaimer, hindi ako. Kasi hindi ko alam, yun naman ang utak niya. Ayaw kong pangunahan yung utak niya. Kasi pag ako nagsalita, disclaimer ako, yung si Secretary Anyo, hindi yun yung necessarily yung statement ko. Let him be the one to make statement. Opinion niya yun. And he already said, opinion ko yun. Ngayon, kung magpapangunahan nyo ng klase, mapapasama pa yung klase. Why? Kasi yung statement ko nga, yung mga sinasabi ko, para sa bayan. Gagawa ka ng disclaimer, parang sasabihin mo, yung klase hindi para sa bayan. Yun yung kinagagalit ko sa Mista ko. Yung sinasabi ko, tumahimik na lang kayo. Tumahimik muna kayo. Kung gusto nyo, kayo ang gumawa ng disclaimer. So, yun, dumaan yung araw, nagkaroon ng disclaimer, kaya sabi ko, nahiya pa nga yung iba, nagko-communicate, sinasabi pa, baguhin ko raw, gawa daw ang disclaimer. Ilang beses ko explain na pagka ako nagkaroon ng disclaimer sa klase,
parang sinasabi ko, yung pananaw ninyo, parang sinabi ko, hindi nyo pananaw, yung pananaw ko. Ang tao nga naniniwala doon sa sinasabi ko kasi pare-pares kami na nararamdaman ng tao. Tapos sasabihin ko, hindi yan, walang pakialam yung mga yan. Parang sinabi ko, walang pakialam yung klase natin sa tao. Yun yung ano. Kaya, bahala kayo mag-disclaim. So, nagkaroon ng disclaimer. Ngayon, itong problema, itong mga bugalgal na mga media at ng mga vlogger, pinick up kasi content. Uy, kikita ko. Gagawin ko content. Bayad din naman siya, double lang kita. So, gagawa sila, ganyan-ganyan. Not knowing kung ano yung dinaanan namin na proseso. Kaya ako, nagbitaw pa ako ng salita na okay lang sa akin if the whole class will disown me. Because wala na ako doon, pare. Tapos na ako sa class na natin. Kumbaga sa ito is a fight between good and evil. If you do not know between good and evil, edi good luck. Good luck, matatapos na yung mundo. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano yung tama at mali. Yun lang. This is a fight between what is right and what is wrong. This is a fight between truth and lies, deception. What's happening now? Deception. Doon sa Chacha, deception. Doon sa magandang Pilipinas, deception. Doon sa mga improvement na nangyayari, deception. Credit grabbing from the past administration. Ano pa? Ano nangyayari doon sa pera ng taong bayan? Deception, corruption, cooptation, kupit, tambalulong. Kaya nga somebody has to say it. The people cannot say it and that's why I am saying it. Yun. Now, kung hindi necessarily views siya ng klase, pangit tingnan. Now, one step further, para matapos na ito, PMA year. Yung views ko, not necessarily views ng PMA as a whole. No? Pwedeng lumabas yung PMA, sabihin nyo, you are disowning me. I couldn't care less. Ano ngayon? Even if you disown me, what are you trying to preserve? That's why I came out in one of the vlogs with the two basic questions para maintindihan ng gray line. Analyze natin ng konti. Excuse me po, Sir Dado. Ito po yun Ang nakikita kong, sarili kong analisa to, kumikilos na ang mga galamay. Yun lang po, kumikilos na ang galamay nila dahil nakita naman natin yung mga nasa Facebook na tinanggalan ng kumbaga talagang in-erase yung kanilang buong Facebook account. Kagaya ni good example niya si Miss Sas Rogando Sasot. Yun po. At marami pang ibang vloggers na hindi conforme sa present administration at ang ginagawa nila talagang hinaharang nila para hindi makapaglahad ng sarili-sariling analisa, opinion, komento sa bawat nangyayari sa ating kasalukuyang gobyerno. Hindi natin sinasabi kung sino yun na hindi tayo nagpipinpoint. Pero nangyayari po kasi ngayon ngayon sa panahon na ito na gumagana na at kumikilos ang kanilang mga galamay para hadlangan ang mga nagkikriticize sa present administration. So, ito po, tuloy natin. Meron na mga PMayor na naninira sa akin. Yan. Meron na. Imagine how corrupt this government is. Na you can corrupt people. Okay lang kung opinion ninyo. Pero yung to the point na bibirahin yung pamilya ko, bibirahin yung pagkatao ko. Yun. Huwag na kayo mamersaman. Ano pa, just to gain support. No? Yun. Ang ano dito, issue. Tama. Issue ng pinag-uusapan natin. Kahit sirain nyo ako ng sirain, kahit kung ano pa sabihin nyo, kahit sabihin nyo ex-convict ako, kahit sabihin nyo na ang dami kong pinatay, totoo naman. Yun nga po ang masakit nun. Na may personal na iba, kagaya ng nangyayari kay Sir Iking.
Pinapersonal nila, pati pamilya. Makatarungan ba yun, guys? Kahit man kayo sa sarili nyo, tanungin nyo ang sarili nyo. Para idama yung pamilya. Wag po. Wag po. Out of the, out of the playing court na yun. Kumbaga sa basketball. Out of bounds na yun. Wag po sanang ganon. Yung mga nagkikriticize, criticize lang pero personally, yung sasama natin ng pamilya natin, wag naman po. Kahit sa ating gawin nyo, kahit yung nagkikriticize na gano'n, i-criticize natin yung pamilya niya. Tama ba yun? Hindi po makatarungan yun. Para sa isang tao na ginagawa lang naman niya ang kanyang mga ideas, ang kanyang mga pagpapaliwanag patungkol sa nangyayari sa ating lipunan sa kasalukuyan. At nakakikita naman natin yan. Hindi tayo magkikriticize kung wala tayong nakikita. Kumbaga, ganito yan . May usok. Alam nga namang hindi mag-apoy yun. Yun po ang sinasaad niya rito. Kung may usok, may apoy. Sigurado yun. Na magdudulot ng isang, kumbaga, hindi maganda sa ating kapaligiran. So, ituloy na po natin. Huwag po sanang personalan. Stick tayo sa issue. Ito po. Totoo naman. Ang dami kong pinatay. Kumbaga sa kahit siraan niyo ako ng siraan, that will not change the truth. The truth. Yung realidad na this government is being questioned. This government is being demanded by the people of the Philippines, hindi lang ako, people of the Philippines, to give good governance. That's what the people are expecting. Niluklok kayo dyan, 31 million, wala kaming problema kay Inday Sara. Performing, number 1 sa survey. Oh. Kaya ang sinisita ng tao, yung hindi nagpe-perform. Bakit hanggang ngayon walang salita si BBM doon sa chacha na yan? Bakit hanggang ngayon walang salita si BBM tungkol doon sa drug use? Hanggang ngayon walang salita tungkol doon sa pera-pera. Yung, sana man nasabi mo, mag-explain kayo. I am encouraging Senate and I am encouraging Congress to explain. Ano nangyari doon sa sobrang pera? Sinoli ba yan? Ikaw yung chief executive ng bansa. Walang salita tungkol dun sa mga issue ba? Ang daming So, yun yung Now, PMA can disown me. PMA Class 83 can disown me. But that will not change the issue at hand. Daming issues. If I make a disclaimer, parang sinasabi ko na iba kayo sa pananaw ng tao. Iba yung pananaw ninyo. Hindi malapit yung taong bayan sa puso ninyo. Ang pangit. Nag-serve tayo. Pinaaral tayo ng taong bayan. Nag-serve tayo. Kayo, kinumpleto niyo. Ako hindi. Hanggang ngayon, tumatanggap kayo ng pensyon. Ako wala. Pero yung tumatanggap kayo ng pensyon, galing sa taong bayan, that in itself should, kumbaga tell you, kanino ba kayo? Kaya nga yung sinasabi na, gusto ko na rin sabihin to, loyalty pledge, para doon sa mga mista ko nagtatrabaho. If you work for a man in heaven's name, kabisado natin, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Ang tagal buong buhay natin na kabisado yun. Pero come to think of it, may mali pala doon. May mali. Kasi if you work for a man in heaven's name, example, President of the Republic of the Philippines, meron palang mas mataas pa sa kanya, taong bayan. Yun. So you're not working for that person in heaven's name. Sa totoo lang. Kasi he is only representing the Filipino people who put him in power. So you are working for the Filipino people. Tama. In heaven's name. Ang pangalawa, yung gusto ko sabihin, yung manifesto, pumirma kayo kung gusto niyo pumirma, kung ayaw niyo, wag, abutin tayo ng 2028, bago pa lang meron tayo 100,000, okay lang. Pero maraming salamat doon sa mga Pilipino na aware sa nangyayari at alam yung sitwasyon at nagbo-volunteer silang pumirma.
ano lang to, it's a social experiment or a sovereign will declaration of the Filipino people. Kung marami, edi marami. Yun yung sovereign will. Majority wins in a democracy. Kaya nga yung administration, nag-iisip din kasi pagka tinake down nila, lumalabas, takot sila. Hindi pa tinake down yung site, pati yung Facebook ko, hindi pa tinake down kasi wala naman pumipirme. O ilan lang, 15,000, mga ganon, a little over 15,000. So, what's so to be scared of, di ba? Kahit nga 1 million, di ka matakot kasi yung mandate ng presidente ni BBM, 31 million. Pero pag may 1 million hindi pumirma, ibig sabihin 31 million. Yun lang yung statement doon. 1 million ang hindi pumapayag na sa kanya. At ibig sabihin, that's a litmus paper. That shows na may 1 million hindi kontento sa'yo. Ganun lang yun. Masama yung meron kang 20 million hindi kontento sa'yo. And that's bad. That shows really how shabby the administration is, no? That's why yung 6 months time, na initial 6 months for this 2024, you use it properly. You address the people, yung concern ng tao. Kaya yung mga vlogger, mas maganda yung ano ninyo, sabihin niyo yung good points ng administration, hindi yung character assassination. Because walang pupuntahan yun. Walang makikinig sa inyo. Okay. Another example nung yung disclaimer, no? Mga bok. Yung disclaimer kasi is not one way. It is two way. No. Yung isang way, yung isang side, yung statement ni Captain Enrique does not necessarily reflect the opinion of the whole class or any of its members. Tama. Nice, maganda pakinggan. Parang, wala kami dyan. Safety kami. Okay, yun yung gusto nyo mangyari. Fine. Pero may nagsabi nga sa akin, and after na sinabi ko na, okay lang sa akin, disown ako ng buong klase. Para, ano kayo ha, walang konsensyahan ba? Para malinis. Okay lang sa akin, disown nyo ako. Pero, ang maganda is, maganda na pangit. No, maganda na pangit. Kasi ako, ayoko Maraming nagsasabi na sumusuporta sila sa akin. Members of PMA Class 83. Yung iba tahimik. So, merong silent, no? So, yung mga nagsabi na tama yung ginagawa ko at suportado nila ako, yun yung mga mista ko na talagang I can count on. Pero, sabi ko nga you don't have to, speak out in the open. Wag na, ako na lang. Sakripisya lang ba? Pero, yun nga yung punto ko two-way, no? So, hindi porke nagsalita yung klase na disclaimer, yung it is being taken out of context kasi. The purpose of the disclaimer is to protect our classmates who are in government. Ganun lang yun. Which is yung side ko naman, ayaw ko nga ng pangungunahan ko, let them be the one to say and then, opinion niya yan. Bakit? Lahat naman tayo title sa sarili nating opinion. Tapos pagka dinigtahan siya na, hindi sabi mo, mali siya. Doon mo makikita. Yung dynamics ba? Abay, gago pala to Bakit mo didiktahan ako na sabihin ko mali siya? May opinion nga siya. So makikita mo yung oppression. Tama? So bakit pa umunahan? Tapos, again, kung titignan niyo yung videos ko, no? Yung videos ko na noon, yung mga nauna, there was a time na sinabi ko sa first class year, this is a testimony ng the views of the class. Ito yung second na side. The views of the class does not necessarily mean it is the opinion of Captain Enrique. In fact, Cadet Enrique. Kasi doon sa episode na yon, nung aking kinuwento, buong klase mag-i-strike, magka-hunger games, mag-hunger strike, mag-rally in front of the superintendent's office because the whole class wanted to save 4 classmates who were dismissed because of a regulation offense, no?
So, nagkaroon ng consensus, nagsalitaan kami, lecture hall, nandun yung kwento, nag-agree buong klase na walang kukontra. Buong klase yan, united. Walk out tayo sa PMA. O, si Cadet Enrique, ano sinabi? Ako yung first captain. Sinabihan ko yung presidente namin, sinabihan ko si Bob De La Rea, sinabihan ko yung ibang mga Council of Commanders. Wala yun daw ang gusto ng klase. Sang-ayon ako sa kanila. The views of the class does not necessarily mean yun yung view ng isang kadete. Ako yun. Tinawagan ko yung commandant. Sir, sorry to wake you up, sir. We're now meeting mga first class men, class of 83. We're now meeting at lecture hall. And it has been decided as a class action na everybody will stand in front of Quezon Avenue dun sa office ng superintendent. At that time wala pa yung dito sa sa may flagpole, nandun na ngayon yung office ngayon ng superintendent, dito dati sa Melchor Hall. And we will show defiance. Pigilin mo, sabi nga sa akin. Kaya nga ako tumatawag sa inyo, sir, Hindi ko na kayang pigilin kasi class action, sir. Hindi pumunta, dumating bigla si Colonel Enrile, Commandant of Cadets. Now tell me, di ba? So yung disclaimer na yan, two-way yun. Ako at that time, sige, class action, sabihin nyo na kung shabby ako, mista, shabby kung shabby, pero kung natuloy yun, lahat na-dismiss o na-turn back 1 year, class 84 ang pinakamaraming general. At yung iba sa atin, hindi aabot ng 4-star. Iba sa inyo, 3-star, 2-star. Kasi abutan kayo retirement. Mababawasan kayo 1 taon Sa akin wala epekto yun. Kasi 2017 ako ma-retire, supposed to be Pero, yun yung punto. Kailangan nga na mayroong nag-iisip, critical thinking. Hindi pwedeng tama rin yung sige, magsalita ka, pero hindi yan ang opinion namin. Pero yung opinion nyo, hindi ko rin opinion yun. Two-way. No? Ang opinion ko, opinion ng taong bayan. Well, not all. So far, not all. Marami naman na nagsasabi na tama ako, go lang ako, sumusuporta yung mga tao. And then, let's see kung hanggang saan ito. Basta, ini-air yung gripe, yung mga demand peacefully. Kesa yung may ibang ang may mga ibang nagsasabi pa, revolutionary. Sabi ko, wag. Ano ka? Kung revolution, gusto nyo, mauna ako. Mauna ako sa kulungan. Hindi dapat ilagay yung armed forces tsaka sa PNP in a predicament na mag-iisip Simple lang. Armed forces, all PMAers, 2 basic questions. Nilinaw ko na yun Did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? Pwede nyo apply to sa tao. Did you intend to deceive? Did you intend to take undue advantage over the Filipino people? Ganun kasimple. Answerable by no. If you answer yes, then you know what is who's doing the honorable thing or not. Ganun lang kasimple. Pangit makita na maghati yung PMAer. Pangit makita na mahati yung klase. Pangit. Meron pa nga nagsabi sa akin, Sir, bakit, ano yan? Ano yung mista mo? O yun ito, sinishare ko. Ano yan, mista mo? Ba't yun yung mista mo? Kala ko matatapang mga mista mo, sir. Hindi pa napuputukan, withdraw na. Ano masasabi ko? Ewan ko. Opinion nila, hindi opinion ko. Yan masabi ko. Kung i-disown ka nila, kasi yun nga taken out of context na. Disclaimer, ginawang disown So, taken out of context, gustong kumita ng mga tao na gawing context. Ayan na. Ginawang anak buhay.
Ginawang kwento-kwento. So, taken out of context. So, yun. Eh, kung ikaw i-disown ka na ibang klase, i-adapt ka namin, sir. Oh. Imagine coming from underclassmen, i-adapt nila ako. Buti pa itong mga underclassmen, they know where they are at, no? May mga PMayor na tahimik lang. Pero I'm not encouraging them to say something. You just watch and see kung ano yung nangyayari. And then be aware of what's happening. And, we don't have to do anything. This government is self-destructing because of what you are seeing in the daily news, in the daily feed, in the SOCMED. The government is self-destructing. So, kaya nga, matter of time yan eh. Kumbaga sa, ito yan, ito yung puno, may puno. Daming branches, di ba? Yung government, daming branches. Ayun yung puno. May tumitipak na woodpecker. Eh habang tumatagal yun, tipak siya ng tipak, magkakaroon ng crack talaga, lalamat yung trunk niya habang matibay yun. Babagsak pero yun. Time will come na bibigay yun. Babagsak isang malakas na hangin. Yun ang nakakatakot doon, isang malakas na hangin. Yung puwersa ng taong bayan, nagalit na galit kasi hindi ninyo in-address. Yun yung kaya nga, suggestion ko sa inyo, sa government, you address the problem. You do not send yung mga naglalaway ninyo ng mga vlogger, mga utusan ninyo para manira, no? Because all the more na tumitiba, yung sentiment namin na nakikita namin, you are a government na nagko-corrupt ng mga tao, corrupting agencies. Imagine yung ginawa ng NTC tsaka ng do sa SMNI. MTRCB. Ano yung ginawa nila? Biglang suspension kagad, wala man lang due process. Anong ginawa nila kaya nga, grabe eh. Kaya when you start corrupting people, there's something wrong with you. You are not a government of the people, by the people, and for the people. And that's wala. Kaya nga ang tao, pwede kayo ilagay dyan, pinadapo lang kayo ng kalabaw eh. Yung mga langaw. Tapos ngayon, mas mataas pa kayo sa mga sa kalabaw. Gusto nyo pang lagi kayo na sa ibabaw. Kaya, the people will come and take away that power. And I am afraid for you. Because you do not understand yung yung mga nangyayari. Okay, doon ako natigil kay Ryan, kay Neo, no? Komento natin yan. Ayun, totoo yung guys. Yung isang langaw, pag dumapo sa likod ng kalabaw, mas mataas, nagmamataas pa siya dun sa kalabaw. Samantalang yung kalabaw po, ang ating national animal, diba? Ang kalabaw. Yun yung ating pambansang animal. Ano ba tawag sa animal? Tagalog ng animal. Yun. Mas mataas pa dun sa kalabaw. Samantalang yung kalabaw, tayong mamamayang Pilipino yun, na nagtatrabaho, nagsusumikap para umunlad ang bawat pamilya at para umunlad ang bansang Pilipinas. Kasi kung wala tayong mamamayang Pilipino, kung wala tayo, hindi tayo nagtatrabaho, hindi tayo makakapagbayad ng tax. Para saan? Para sa ekonomiya ng ating bansa. Para sa yung mga tax na binabayad natin, ay siyang gagastusin ng mga opisyalis ng gobyerno para paunlarin ang ating komunidad. Di po ba? Kagaya ng paggawa ng mga kalsada, paggawa ng mga poste ng Meralco, ng ilaw, ganon. So, yun nga po. Tayo po dapat yung mas mataas doon sa mga langaw na yon. Dumapo lang sila sa kalabaw. Kagaya natin, dumapo sila sa atin dahil ibinoto natin sila at naging opisyalis ng gobyerno, nagmamalaki na sila sa atin. Hindi po ganon. Kitang-kita naman natin ang nangyayari ngayon. Sila pa yung nagmamalaki sa atin na maliliit na mamayang Pilipino na tayo yung kalabaw na siyang nag-aararo, kumbaga, inaayos yung ating tatamnan.
Dahil sa ating kasipagan, dahil sa ating pag-aararo, doon sa palayan, sila pa ngayon yung tingin nila sa sarili nila, mas mataas pa sila sa atin. Hindi po, mas mataas tayo sa kanila. Dumapo lang sila sa likod natin para mag-iisang opisyalis ng gobyerno. Nakukuha niyo po ba yung logic, guys? Binigyan lang natin sila ng pakpak para makalipad. Nung lumipad sila, dumapo sila sa likod natin, ang feeling nila, mas mataas pa sila sa atin. Hindi. Tayo mas mataas sa kanila. Kasi hindi sila permanente dyan sa kanilang posisyon. Dahil ibinoto lang natin sila para manungkulan sa gobyerno. Para alagaan tayo. Ano po nangyayari ngayon? Parang nangyayari. Sila yung excellency tinatawag. Your Highness, Your Majesty. Hindi po ganun. Lumaki na yung kumbaga sa nakikita natin. Ito ay sarili ko pong analisa to. Na sila tumataas na sa atin. Tumataas na yung ere nila. Tumataas na. Kumbaga, hindi na sila lumingon sa kanilang pinanggalingan. Na, kumbaga, binoto lang natin sila at hindi sila permanente dyan sa posisyon na yan. Anytime, pwede natin silang tanggalin sa kanilang posisyon. Dahil tayo ay nagbigay ng mandato sa kanila para manungkulan sa gobyerno. Para manungkulan sa bawat mamamayang Pilipino. Yun po yun ngayon. Gaya nga nito sinasabi ni Iking, si Sir Iking, si Sir Dado, na, kumbaga, nanungkulan sa gobyerno, tumaas na yung ere. Parang gusto na siyang i-disown. Parang gusto na siyang gumawa ng disclaimer. Parang inuutusan siya. Hindi lang parang Talagang inuutusan siya magkaroon ng disclaimer ayon sa kanya. At may narinig siyang balita na i-disown siya. At i-disown na nga siya. Dahil nga may lumabas na mga bali-balita. At binlag ng isang vlogger na ganito, tapos tinitira pa yung pamilya niya. Kumbaga, sinasama pa yung pamilya niya. Ay, malungkot po, guys. So, ito po, panawagan lang po doon sa mga opisyalis ng gobyerno. Hindi po kayo permanente dyan. Pwede kayong maalis dyan sa inyong tungkulin. Dahil binoto lang namin kayo Binoto namin kayo para maglingkod ng tapat sa amin. Yun po ang inaasahan namin. Yun po ang inaasahan namin na kayo maglilingkod ng tapat sa bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Ituloy po natin, guys. Oh, malabo na naman mata lolo. Apang siya, Sambales. Ikaw ay number 15,242. 15,242. Huwag nyo nang tanongin sa akin kung pang ilang kayo. May rapikiptra, kahanapin ko sa maubos yung time kakahanap. Ito lang nag-special request si si Ryan Crimeo, taga-Iba Sambales, is number 15,242. Kasi from the change.org, nagsimula ako ng 00, 15,000, yun ang ko. So, 15,001, go on. So, yung mukhang mabagal naman yung Tsaka, wala mag-donate, Do not donate. Yan, ginagawa pang issue sa akin yon. Na mag-ingay ka para kumita ka. Magputragis ng mga taon to, no? Stupido Huwag kayong kasi pagka dumating yung punto na mainis ako talaga sa inyo. Mga Pinoy Survivor, huwag kayo listahan ng mga gagong bumibira sa akin. Yes, sir. No? Listahan lang naman. Oo. Wala pa namang listahan lang yan. Para pagka nagkaroon ng department, yun na yun. Listahan na kailangan ko. Okay, lumalaban kay Tambaloslos, yun ang sabi niya, at Lisa Smugs. Uy, yun. Tapos ilabas ng Kongreso ang liquidation kung saan ginagastos ang tax ng Pilipino. Ultimo centimo. Imagine. Yun nga A simple person, 40 years old from Iba Sambales, sabihin niya yan, he's aware of what's happening, no? He's aware. That's why, maraming salamat sa mga
nagpapadala ng kanilang mga pangalan at saka mga edad nila. Small, slowly, pero okay lang. It shows that many Filipinos are concerned about what's happening in the country. Lalo na yung mga OFW, no? Laser and Janil Colot, both 52 from California, USA. Shout out lang. Laser, tama ba yung pronunciation ko? Laser and Janil Colot, mag-asawa, 52, California, USA, expressing support and yung withdrawal of support kay BBM. Admin, simple lang eh. Show good governance. Address the concerns of the people. Tell the people na you are not into drugs. Ang problema mo, pagka sinabi mo yan, tapos biglang lumitaw yung kung may video man, patay na. No, di ba? Kaya nga, yun yung problem eh. Hostage, no? Hostage. Hindi natin alam. Kaya manonood na lang ako, hintayin ko na lang yon. Kung totoo o hindi. Pero sabi ko sa inyo, position ko is whether totoo yon, video o hindi. The mere fact na merong question mark, presidente ng Pilipinas na nag-detect ng drugs, masama yon. Hindi pwede sa pamilya na iiwanan mo na ganun ang magiging narco state tayo. AAP, PNP, alam din yan, aware sila. Huwag niyong bubuyuhin. Kasi may pamilya rin naman sila, no? Kaya alam, we are all aware. That's why nagmamasid lang ang mga tao. Ang mahalaga is you understand the two basic questions. When you are faced with the dilemma, whether to do the honorable thing or not. Did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? Okay. Henry. Si Henry, hindi ko na sabihin yung pangalan, na buong pangalan, ano? To protect you. Henry, 68. Retired government employee in Manila, no? Sabi niya, sir, yung paki-shout out yung batch 76 na class ng Tigbawan National High School. Tama ba? Tigbawan. Tama ba yung pronunciation ko? Henry, okay lang sa kanya sabihin pangalan. Pangente. Henry Pangente. Buong batch niya, class 76, na sabi niya, ay sumusuporta doon sa manifesto. 76 ng class 76 ng Tigbawan National High School. They support me and General Macanas. Maraming salamat sa inyo, no? Batch 76 ng Tigbawan National High School. Baka mapasa mga eskwelahan ninyo. Thank you. God bless, no? Elizabeth Lorenzo from hindi ko na sabihin yung lugar. Mindanao. Mali. Kung uso lang yung maraming SIM card, bibili ako ng 1 milyon na SIM card. Okay, itong joke mo para may 1 milyon boto agad. Hindi na nga uso ngayon yun eh. Tsaka parang talo mo pa yung si Garci, no? Hello, Garci, will I lead by 1 million votes? I did not vote for BBM. Pero he's given the chance to clear his name and his father's name. He's given a chance to clear his father's name. But he is only 1 year in power. He is already trending, no, na mali yung ginagawa niya. Tapos noon, ang pangit yung tungkol sa drugs and yung mga pag-alyansa niya sa mga NPA, yung Pistox nga. Nag-isip ang mga tao, no? Sir, isingit nyo yung Copra sa Leyte, 20 pesos per kilo. Mahal. Mura. 20 pesos per kilo, Copra sa Leyte. Magtulong-tulong tayong lahat, magkapit kamay po tayo. No, tayong lahat, sabi ni Elizabeth. Sir, retired AFP.
kami sa inyo, sir. Kahit saan. Physically fit. Sabihin nyo lang kung kailan. Sinasabi ko, wala. Makukulong kayo. Wala. I'm not asking you guys to mga retired. Maraming salamat sa mga retired, no? Upper class, classmate, underclass, non-P mayor, mga officers, marami, at saka mga enlisted men. Nag-specify buong grupo nila in a specific chapter, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Happy ako kasi nakikita niyo yung issue. Ang issue hindi si Captain Enrique. Ang issue is yung maling pamamalakad ng gobyerno, yung abuso talaga. Dinadagdagan abuso. Hindi na-address yung taong bayan. So, no one will engage in armed rebellion o armed overthrow of government. Wala sa vocabulary natin yan because we do not want na ang Pilipinas mauwi sa civil war. Ayaw natin ng ganon. Mauwi tayo sa civil war. Ang gusto lang natin ay magkaroon tayo ng peaceful na proseso. Sinasabi natin yung ating saloobin at mapakita natin na dumadami tayo, na gising at nagmamasid. Tinitignan natin, mali kayo. Question, sir, paano kung ayaw makinig? Ay, imposible hindi sila makinig kasi by the time na dumating yan sa irrecoverable na nosedive, irrecoverable, kahit mo hilahin mo yung control ng aeroplano, yung force of gravity, eto yung lupa, yung force of gravity, kahit anong recover mo, the gravity, physics will take over. F is equals to ma. Yung force is equal to mass times acceleration. Gumaganyan ka, nagdo-nosedive ka, dinadagdagan nyo pa, nosedive. Kahit anong recover gawin mo, dadating yung punto na kahit anong hila mo sa control, dire-diretso ka, bagsak. And I'm warning the government, ganun ang mangyayari sa inyo. I'm analyzing na ganun ang mangyayari. Kaya nga, I'm trying to save you Sayang kasi yung boto namin. Yung manifesto is an avenue para ituwid namin yung pagkakamali namin lahat. Ngayon, yung iba na bumoto sa inyo, tingin, kayo pa rin dapat, then fine. Kung kayo ng manifesto, huwag kayong mantira ng tao, huwag kayong manakot. This is a free country. This is a democratic country. Gawa kayong manifesto, support kay BBM. Ganun kasimple. Then you support everything na nangyayari ngayon. Kung ganun. Kaya nga makikita mo kung nakakasuka kasi you find people na wala na sa katuwiran. Anong klaseng mga Pilipino to? Okay lang sa kanila yung tsa-tsa. Okay lang sa kanila yung tsa-tsa. Okay lang sa kanila yung ginagawa ng Kongreso at Senado sa accounting ng pera. Certification. Tama ba yun? Okay lang sa kanila na yung mga social media account isuspende o tanggalin, iban, tapos nun, tirahin ka ng tirahin yung mga nagsasalita ng puna sa gobyerno, tinitira nila. Parang style martial law. Kakasuhan pa, yung kagaya nangyari kay Macanas, General Macanas. Pero lawyer na bahala ron. Ang punto rito, hindi na-address pa rin yung problema ng bansa natin, yung issues, concern, di ba? Kaya nga kahit gawin nyo araw-araw yan, manira kayo na manira, manakot kayo na manakot, lalo kayong magno-nosedive na ganun, sorry sa inyo, sorry, bye-bye, ganun ang mangyayari sa inyo. Kami, panonood lang kami. Ako, basta sa akin, pumirma ako ng manifesto. Sinabi ko doon yung sa loobin ko doon, at sinabi ko sa inyo na, kung kayo sa tingin nyo, yun din nararamdaman ninyo, edi pumirma kayo. Kung ayaw nyo, wag nyo, walang pilitan to. Ganun lang yun. Because this is a free country. This is a country na pinaglaban namin. Kaming mga nag-serve sa government, no matter how long o how short. Pero yung mga gago dyan na nagsasabi na kapitan lang yan, magsasabi kayo ng ganun, kapitan lang yan. Kayo nga, hindi nga nakatapos sa PMA. Yun. Baka 1 linggo lang kayo sa akin Yun. O kunyari, nag-ranger kayo, nag-scout ranger kayo, baka 1 linggo lang kayo, miyak kayo, naihi kayo sa pantalon Ang lakas-lakas ng loob ninyo magsalita. Pero wala kayo sa
Wala kayo sa hulog. Ang suggestion ko nga, panoorin nyo na muna yung yung biography ko. Panoorin nyo na muna bago kayo magsalita. No? Tama. Kasi, anong klase kayo mga Pilipino? Hindi nyo naintindihan yung sitwasyon. Ang sa inyo, pera, no? Pera muna, tanggap ako yung pera para makantas. Babalik ta rin ninyo, sasabihin, ako yung tumatanggap ng pera, mga ulul. Okay. Dati na yan, sasabi. So, ano pa? Iba-iba yung pumirma. Dahil retired AFP, police, meron pang retired fireman, meron yung retired na pinaawa ko doon, si Joel ba yun? Joel, ano lang hang on lang he's 67 years old and a security guard. After rendering service sa armed forces, yung kompleto na service na retire siya, ngayon, kahit may pension siya, nagsa-security guard. Ewan ko kung anong, pero imagine, tapos tuwan-tuwa siya na nakausap niya ako. Meron sa inyo, mga tuwan-tuwa, na ako, Sir Iking, makausap lang PWD ako. And I'm so happy, no, na you are giving me such an honor na yung support ba. Maraming salamat sa inyo. Teacher, trader, call center, driver, housekeeper, no job, teacher, retired. Sinabi ko na yung teacher, nagdoble. Government employee, retired, active. May active, banker, seafarer, OFW, dami. Pilot, security guard. Yun. Maraming from all walks of life na yan nga. Dami naman. Sabi ni message. Isagani, hindi ko na sabihin yung pedido. Taga Ago, La Union. Close and quote, Ilocano sir ako. Taga Ago, La Union. Pero nabudol ako. Marami tayong nabudol. Marami tayong nabudol talaga tayo. Wala tayong magagawa. That's why, ewan ko sa inyo, I feel responsible for being 1/31,600,000. No, my family, no? We feel responsible for putting somebody na nahanap mo, nasaan siya, ba't wala siyang salita, bakit matapos mong pakinabangan si BP Sara, ngayon, hinahayaan mo lang sa ere. Lagi ko nga sinasabi yan, what kind of a person yung pinalibing yung tatay mo. Ang daming presidente, 5 presidente yung dumaan, hindi pinalibing yung tatay mo, tapos nun, bigla mong pababayaan, parang tahimik ka pa na nandyan na yung ICC, iniimbita. Tapos nagganyan-ganyan ka na dati sabi mo kaya ka binoto ng tao, sabi mo kasi turista lang sila Kasi gusto ng tao, protektahan mo si Digong. Okay, bagay ang ICC. Ayan na. Tapos unity team, pero parang nasaan yung unity team? Komentuhan lang po natin guys yung sinabi niya na maraming tumatawag sa kanya. So, nasisiya na talagang nagagalak at na tinatanong ko ano na ang sitwasyon niya. Yun po ang kanya sinasabi. Maraming talagang sumusuporta dito sa ating si Kadado, si Clemente Enrique. Marami po. Kagaya niya yung pirma. 15,000 na plus and moving up. Ako sa sarili kong computation dyan, yung 15,000 parang 15 million na yun, guys. Kasi marami pa tayong kababayan na hindi naririnig yung kanyang mga pahayag patungkol dito sa nangyayari sa ating kapaligiran dito, specifically dito sa ating kasulukuyang gobyerno. So yun, ako naman po ay tumawag din sa kanya para magbigay suporta sa kanya. At humingi na rin ako ng permiso kung po pwede kung makipag face to face sa kanya. At sinabi naman niya ay okay, sige, kung kailan daw ako available ay punta lang ako sa kanya. Pero hindi ko alam kung saan siya. Depende na sa instruction niya pagka naroon na ako. So yun, pupunta ako ron at komento kayo guys. Kung halimbawang meron kayong gustong itanong
sa ating magiting na si Sir Iking, si Clemente Enrique, ay comment kayo sa baba at pakikita ko sa kanya at sasagutin niya yon. Kasi gusto ko ring makausap tong si Sir Iking. At may go signal na ako sa kanya. May go signal na po pwede naman basta magmensahe lang ako sa kanya kung kailan ako darating. So, kung meron kayong mensahe sa kanya, i-comment down below nyo at ipakikita ko sa kanya. At siya pasasagot natin sa kanya yung inyong mga katanungan patungkol din sa nangyayaring issue ngayon sa ating bansang Pilipinas. So, basta comment lang kayo guys. So, ituloy po natin guys. Kasi baka I think baka one of these days, this week, papanik ako. Aakyat ako ng bundok. Ito na po. Nagiging unity na pinuwera ang mga Duterte. So parang, teka muna. In-small ninyo kasi yung 32 million ni BP Sara. Yun yung problema nyo eh. Ngayon, hindi nyo may balik yun. Hindi nyo kaya nagagalit yung tao sa inyo. Ganun kasimple, yung mathematics, no? 31.6 million, 32.2 million. Oh. How sure are you? Yung 31 million voted independently at meron pang question tungkol sa Smartmatic. So, may 20 million na question mark. Bala si Glenn Chong. Mag-ingay tungkol doon. So, you see, ang daming issue hindi nyo ina-address. At, may mga Ilocano na nagsasabi na ngayon, yung ibang Ilocano, kung talagang diehard kayo BBM, I understand you. Walang problema. You stand by him, pero huwag kayo magrereklamo pagka naging narco state tayo. Huwag kayo magrereklamo pagka ninanakawan tayo ng mga tauhan ng gobyerno, nakurap yung gobyerno. Huwag kayo iyak-iyak. Because they're trying to divide us Filipino people, they're trying to divide us. The power rests in the Filipino people. Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Ito lang yung constitution natin. Ito lang. Yung government natin nandito pa sa ilalim nun. They have to follow the constitution which is ratified by the Filipino people. And right now, they admit, Filipino people, they admit, mga kababayan, that the Constitution is superior sa kanila. That's why they have to change it, and that the Filipino people is superior sa Constitution because kinakailangan nila ng pirma para ma-amend yung Constitution. Paano ngayon yan? Tapos questionin ninyo yung taong bayan na nagsasalita na maraming hinanaing, mali ang utak ninyo. Kaya nga kinakailangan nila ng pirma 12% lang ng total voting population and 3% ng bawat distrito. Yun yung requirement. Bayaran nila. Binabayaran nila. Kasi they recognize, kinakailangan pumirma yung mga tao, part of that electorate, para mapalitan yung amendahan yung Constitution. Di ba? Kaya nga kinakailangan sumang-ayon ang taong bayan na emerge yung boto ng Senado at Kongreso para yung Senado mare-railroad. 24 na national ang interest, 24 katao na miyembro na mawawala na saysay kasi 316 ito na kakainin, lalamunin yung boto nila. Yun yung gusto nila mangyari. At pumayag kayo, taong bayan, sa ganon na sistema, kahit pwede na nilang palitan, wala na magawa yung Senado natin. Nasa inyo yun. Gusto nyo pabayaan ng Pilipinas sa mga damuhong na yan, sige, bahala kayo. Kaya nga, sooner or later, each one of us will have to face the problem. Each one of us. Kami, na mga nakapirma, all 15,000, na una-una lang naman yan, malinaw na sa amin. We have to do something peacefully.
Hindi pwede yung armed aggression. Hindi pwede magpapatayan lang tayo at mauuwi. Lalo sa kumunoy ang Pilipinas. Septic tank tayo ng umidoro. Yun ang mangyayari sa atin. Ayaw natin ng ganon. Gusto natin peaceful. Na sabihin natin, hey, we demand good governance because eto kami. Gusto niya nga yung pirma namin eh. Babayarin niyo pa nga iba naming tangang kasama eh. Yung tangang Pilipino, bayaran ninyo, 100 lang ang tingin nyo. Iba, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Tapos nun eh, para lang makuha niyo yung gusto niyo mapalitan, yung magkaroon ng amendment, yung Constitution. So, taong bayan, malinaw we are above everyone. Above the Constitution, above government. Government, ito lang sila. Sumusunod sila sa Constitution na niratify ng taong bayan. Ano sa tingin nyo? Does it end dun sa People's Initiative? No. Kung lumusot man yan, lumusot yan sa COMELEC, lumusot yan sa Supreme Court. No, wala nagcha-challenge. Lumusot yan, pera-pera, pinairal. Kinakailangan pang i-ratify ng taong bayan. You see how powerful the people of the Philippines are? How powerful we are? People of the Philippines. Hindi nila kayang gawin yung gusto nilang gawin because nandun pa rin tayo to ratify the Constitution. Yung amendments to magkakaroon pa rin ng plebiscite. Excuse me, magbubutuhan tayo. Ngayon, pagdating pa lang dito sa initial stages, may nagko-question na nga eh. Amy Marcos, special mention, Amy Marcos sa Senado. Sorry, Amy. Sen Amy, sorry Sorry ate, hindi kita nasabi nung huling vlog. Pero ngayon, Senator Amy is questioning it already. Edsel Lagman, si Marcoleta, di ba? Sino pa yung mga nagko-question? May nakalimutan na naman ako. So, meron pa isa sa congressman. Anyway, at yung ibang mga popular na figures, question na. So, tingin nyo, lulusot ba yan? Malalaman natin kung bubruskuin nila o hindi. They are trying to get the signatures. Yung iba, may nagpapapirma, may nagsasabi sa akin, may nagtetext sa akin, nagpapapirma on the premise nga na may ibibigay na ayuda. On the premise na meron nagpapapirma ng mga non-government organization, mga foundation, pirma ka, bigyan yung pangalan mo, etc. etc. Meron pang gumagamit ng manifesto. Magpapirma ka, ito, manifesto to, pirma kayo. Yung pala, yung ano na yon, yung People's Initiative na. So you see, deception, no? They're trying to deceive people. They're trying to corrupt people. What kind of government is that? So, taong bayan, nasa inyo yun. Gusto nyo Pilipinas na ganyan? Nasa inyo yun. Basta sa akin, nagsalita ako. I am stating my position. I am against it, no? Basta sinasabi ko sa inyo, pag ganyan yung gobyerno, self-destruct. Komenta natin. The destabilization is coming from inside government. Ayun. So guys, komentuhan lang po natin ganito. So hindi po ba tayo nasisiyahan na merong isang tumatayo na isang Pilipino para sa kapakanan ng bawat mamamayan dito sa ating bansang Pilipinas. So tinatayuan niya at nakikita niya yung mga mali-mali. Wala itong pinapanigan, guys. Ang ipinlalahad niya rito ay yung kanyang sariling pananaw at yung nakikita niyang mga mali sa ating gobyerno. Hindi po ba tayo nasisiyahan doon? Na merong isang taon tumitindig at nakikitang may mali sa gobyerno at kinikriticize niya. Ito po ay healthy criticism, guys. Para magbago na yung mga taong yon. Diba? Nakikita nating may mali. Nakikita niyang may mali. Bakit hindi niya sasabihin yung mali? Para nang sa ganun, ituwid ng taong yon, isang opisyalis ng gobyerno, na ituwid na yung kanyang mga pagkakamali. Kasi kung hindi natin pupunahin yun, kagaya ni Sir Iking, si Sir Dado, yung mga maling ginagawa ng ating mga opisyalis ng gobyerno. Kung tutuusin nga ito si Sir Iking, po pwede na itong retirado na nga, di ba?
pwede naman siya manahimik na lang. Pero hindi siya makatiis. Hindi siya makatiis na magsalita dahil nakikita na nating mali eh. Alangan namang mali na akapin pa natin. Diba? So narito siya, tumitindig siya at nagbablog siya para malaman ng mamamayang Pilipino kung ano nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Diba? Dapat nga masiyahan tayo eh. Hindi yung i-criticize natin, sasabihin natin, ay, hanggang kapitan lang yan, ganon. Mali. Alam nating mali yun. Para tayo nag-aasal bata na, kumbaga, parang ganito, 2 bata. Bigyan ko sa iyo ng logic, 2 bata. Tapos, nag-aaway. Diba? Mukhang magsusuntukan pa. Tapos, yung mas nakakatanda sa atin, sasabihin pa, uy, ipuan mo nga yan, kung kaya mo yan. Oo, sige nga, bitikin mo nga yan kung lalabang ka. Parang ganon nangyayari sa atin. Yung sasabihin, yung mga komento na mga ganon, parang bubuli mo pa isang tao para, kumbaga, tumigil sa kanyang paninindigan. Mali po. Mali po yun. Ito, meron na nga tayong isang kapwa Pilipino na tumitindig at sumisita doon sa mga ginagawang kabalastugan ng ating gobyerno. Tumitindig siya para punahin to. Hindi para sa sarili niyang kapakanan. Hindi po. Para sa bawat isang mamamayang Pilipino na naninirahan dito sa Pilipinas. Para sa ikaginhawa natin to, guys. Para kumbaga para politikahin pa tong taon to. Hindi po siya politician. Sabi nga niya wag niyo akong itulak para maging senador. Para dami problema ng gobyerno. Sabi nga niya, galit ba kayo sa akin? Nakita niyo nung maraming problema ng gobyerno tapos paghahawakin niyo pa ako ng isang posisyon sa gobyerno. Ayaw niya maging politiko. Ang sa kanya nga lamang pinupunan niya yung mga mali. Masama ba yun? Hindi masama yun. Napunahin yung mali ng gobyerno at nakikita naman natin na mali na yun. Alangan naman, umayon pa tayo sa mga mali ng gobyerno. Para na tayong nun. Walang pakialam sa ating inang bansang Pilipinas. Yun po. Yun lang po. Masiyahan tayo dahil may tumitindig at sumisimpatya sa mga maliliit na mamamayang Pilipino din sa Pilipinas na ginagawa na nga tayong isip bata ng mga ilang mga politiko dyan, ilang mga opisyalis ng gobyerno, ginagawa tayong bata at kung ano yung sabihin nila, yun na yung tama. Hindi naman po tayo mananahimik ng ganon. Kagaya nitong ating magiting na si Sir Clemente Enrique, aka Kaiking Kadado. Yun po guys. Masiyahan tayo na may tumatayo sa atin, tumitindig sa atin, para sa atin. Gaya nga na sabi ko guys, pwede naman niyang, bahala kayo dyan. Hindi ako makikialam dyan. Mali yung ginagawa ng gobyerno, bahala kayo dyan. Wala akong pakialam, basta ako, namumuhay ng tahimik dito sa aking lugar. Pero hindi ganun ang ginagawa niya. Hindi siya pansarili lang ang iniisip niya, kundi iniisip niya ang bansang Pilipinas. Paano siya naging magiting kung hindi siya makikialam dun sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas, di po ba? Kaya lang naging magiting siyang kasundaluhan nung panahon niya. At ngayon, nakikialam siya, tinitignan niya. Bakit hindi siya makikialam? Nakikialam siya kasi meron ng mali. Paulit-ulit kong sinasabi, may maling ginagawa ang ating gobyerno sa kasalukuyan. So, narito siya, tumitindig siya, tapos i-criticize pa natin na kung ano-ano, na wala naman siyang pakay dito, kundi ang matuwid or ituwid ang nangyayari mali dito sa ating gobyerno. Yun lang po guys. So, dapat masiyahan tayo. Dapat tayo magpasalamat kay Sir Dado. Yun lang po ang sa aking sariling pananaw. So, ito na po. Masiyahan na tayo at magpasalamat tayo sa mga ginagawa niya dahil pinagtatanggol po tayo ng ating magiting na si Sir Dado. Tuloy po natin, guys.
Patapos na po ito eh. Specifically, Congress Ayan. ng Malacanang. Diba? Nandun yung galing yung destabilization. Yung inaction ng presidente, yung timing lang, ibig sabihin, ina-approve niya yung nangyayari. So, yun yung kwento. Okay. Dito sa bayan namin, halos lahat ng mga tao, sinasabi, nabudol sila dahil sa tanong saan na yung 20 pesos na bigas. Di ba? Dami nagsasabi. Nagbibigay kami ng tax, 3,000 every month. O, nasa na? May right kaming questionin ang taxes, kung saan ginagastos yung pera. Imagine, mahal yun, 3,000 to 4,000 taxes. My whole family supporting a strong cause. Naunsa. And guys, natapos na ang kanyang video. Sorry, bigla na putol. Hanggang dun po yung kanyang vlog. At maaaring nawalan siya ng internet o hindi natin alam. Pero gaya nga ng sabi ko, tatanong natin lahat yon pagka napasyalan ko si Sir Dado. Yun po. So kung meron kayong mga katanungan guys, i-comment down below nyo. Tapos ipababasa ko lahat sa kanya yon. Siguro one of these days, this week, sabi ko nga, this week, baka umakyat ako ng bundok. So guys, hanggang dito na lamang po ang aking mumunting video at ako po ay magpapasalamat muli sa ating mga subscriber at lalong-lalo na ito po kay Pinoy Survivor, kay Kaiking na. Mag-subscribe na po kayo. Marami kayong matututunan dito. Lalo na yung mga first vlog niya para makilala natin ng lubusan itong ating former captain, retired captain Enrique ng Scout Rangers. So yun po guys. At ako po tatapusin ko na itong vlog na to ngayon at ako'y magpe-prepare na. At mayroon na mga akong go signal. Basta i-text ko lang siya, i-message ko lang siya. At yun, pinaunlakan naman niya ako. Hindi pa natin alam guys kung paano ang nature ng pagbisita ko sa kanya. Aakit ako ng bundok. So guys, komento lang kayo ha. At pakikita natin sa kanya, pababasa natin sa kanya at pasasagot natin sa kanya. So, hanggang dito na lamang po ang aking mumunting video. Again, maraming po salamat sa mga viewers ko at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At lagi nga po sinasabi ni DIY KKB Informative, bago na po ito, mayroong simula at may napag-isip. Kaya simulan na po nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa. At anuman po ang ating mga naipon dito sa ibabaw ng lupa, ang ating kayamanan, ang ating mga ari-arian, ay hindi po natin ito madadala sa kabilang buhay. So, magsimula na po tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Dahil minsan lang po tayong daraan sa mundong ito na ating hiniram ang ating buhay sa ating Diyos na may likha. So maraming salamat po guys. See you on my next vlog.